Alright. Super blessed evening po, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos. Yan. Napakarami namang pumapalakpak. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Ayan. I know that you are so excited sapagkat sinusulatan nyo ang inyong mga prayer list at yung mga New Year's resolution. Pero bago po yan ay patuloy po tayo na mag-focus sa ating gawain sa gabi pong ito. Amen po mga kapatid? Amen. So, we are now under the Macarius Life Seminar 2025. Seminar pala to. Yes. Sapagkat taon-taon po, dapat ay nagre-renew tayo ng ating commitment sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Living a super blessed and happier life. Kanino? In Jesus. At mamaya po, we will have our candle lighting ceremony. So, pakisulatan nyo na nga po ang inyong mga papel maya-maya po. And care leaders, paki-assist po inyong mga care group para po alam nila yung kanilang gagawin. Amen po? Amen. Happy 2025. Sabi nga sa katabi, Happy 2025. At itodo mo na, Happiest 2025. Yan. Salamat kasi buhay ka pa. Tama? Amen? Nakatawid ka ngayong taon na ito, no? Samantalang dati nga ginagawa lang natin na example, pero naranasan ng ating ilang mga kapatid na may mga mahal sa buhay sila na hindi na nga po nakaabot sa taon na ito. Amen po mga kapatid? Kaya habang may buhay, may pag-asa. Amen mga kapatid? Bagong taon, bagong pag-asa, kaya wag nating sasayangin ang ating buhay. Can you hear amen? Amen. And also this seminar will remind us again na kayang-kayang pagandahin ni Lord Jesus ang ating buhay ngayong taon. Amen po ba? Are you blessed? Yan. Yung mga iba na hindi alam ang isasagot, siguro kasi bago lang kayo sa church, or hindi nyo pa talaga alam ang sagot. Pero ang dapat na sagot dyan, pag tinanong kayong, are you blessed? Ang sagot ay, super. Amen po mga kapatid? Sapagkat ang Macarius Life ay katuruan na binigay po ni Lord Jesus Christ na babaunin natin sa buong taon. Kaya sabihin sa katabi, bawal ang nega. Yan. Ipinagbabawal po natin sa loob ng church natin ang mga negatibo sapagkat sa ating pong pananampalataya, dapat faith-filled words lamang ang ating mga sinasabi para maiba po ang ating pananaw sa buhay. Amen mga kapatid? Amen. Sabi naman ng iba, OA daw or extreme kapag sinabi mo na ikaw ay super blessed. Kumbaga bumabara sa kanilang mga lalamunan ang sinasabing super blessed kasi sabi nila, anong super blessed? Mamaya nga hindi ko alam kung anong kakainin ko. No? Anong super blessed? Baon na baon nga ako sa utang. Nalugi nga kami. Na hindi nga pumapasok ang mga pera sa aking pitaka. Pero brothers and sisters, kung ikaw ay naniniwala, yes, in Jesus, you are super blessed. Can you hear amen? You are Macarius. Sabihin sa katabi, you are Macarius. Believe and declare this every day, and this can radically change your life. And this one, every day I am declaring this. Kaya po, mas maigi ang meron kang pinaniniwalaan kaysa sa wala. Tama mga kapatid? Amen. Hindi makakabuti na ikaw ay negatibo, ikaw ay natatakot, o ikaw ay nag-aalala. Bakit? Pag takot ka, pag nag-aalala ka sa iyong buhay, ikaw ay mawawala ng pag-asa at kasiyahan sa buhay. Amen po? Pero pag pinaniniwalaan mo that you are super blessed, malalampasan mo ang kahirapan. Ano pa? Ang sakit at ang kamatayan. Can you hear amen? Why? Tingnan niyo po ito. All change starts in, saan daw po? In the mind. No? All change starts in the mind. Example, naniniwala ka bang papayat ka? Naniniwala ka bang makakaipon ka pa? Naniniwala ka bang yayaman ka ngayong taon? Naniniwala ka bang sisipagin ka pa at babait ka? Well, magbabago lamang ang lahat ng mga bagay na yan sa iyong buhay kung babaguhin mo ang iyong kaisipan. Amen mga kapatid? If you can change your mind, you can change your life. It's all in the mind. Tama ba mga kapatid? Kasi nagsisimula lahat sa ating kaisipan. At kapag ganito ang iyong paniniwala, magugulat ka
makikita mo ang Diyos kikilos sa iyong buhay, sa iyong pangangailangan, at mamamangha ka dahil pagpapalain ka ng Diyos ng sobra-sobra. So, only choose to believe in Jesus. Now, again, are you blessed? Super. Lakasan natin. Are you blessed? Super. Just believe it. Tingnan nyo, John 1:16, out of the fullness of His grace. Kaninong grace? Jesus. He has blessed us all, giving us one blessing, look at that, after another. Laging may kasunod ang pagpapala para sa'yo dahil kanino? Kay Kristo. So again, let's declare this sapagkat lagi natin itong dinideklara. Next po. Yan, yung lagi natin nakikita. Bago magsimula, sabay-sabay tayo. In 1, 2, 3, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Amen po? A declaration of faith to be spiritually well-fed, hindi ka gutom sa iyong spirito, emotionally happier, masaya pa rin kahit medyo malungkot ang buhay, and materially, financially, super blessed because of our Lord Jesus Christ. Amen po mga kapatid? So declare it. Declare what you believe. Sapagkat sabi ng 2 Corinthians 4:13, it is written in the scripture, look at that, I believe, so I spoke. Our faith is like this. We believe, next po, we believe and so we speak. Nakita niyo po yan? Sabi rito, we believe and so we speak. Sabihin mo kung ano ang iyong pinaniniwalaan and by faith sa iyong pananampalataya, umasa ka, natutuparin ito ng ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid? So again, are you blessed? Super! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. So, the 1 million question is, next po, na-stuck nata, what is Macarius? No, ano nga po ba ang Macarius? Ang Macarius po ay Greek word na ang ibig sabihin po ay super blessed. And hindi po ito pauso natin na, ano ba itong mga to? Sabi ng Macarius, hindi po. Inintroduce po ito sa atin ng Panginoon at na-discover ko lamang po ito nung ako'y nag-aaral sa Bible School. Kaya naman po ito ay isineshare ko sa atin para marami po ang maging super blessed. Now, let's study this. Luke 11 verse 28. Tingnan nyo po. Jesus replied, that is true. But people who are really blessed are the ones who, hear and obey God's message. Ang Tagalog po ng really blessed ay totoong pinagpala. Tingnan mo ang katabi mo, totoo bang pinagpala? Basahin natin sa Tagalog. Luke 11:28. Datapwat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at ano pa? At ito'y ginaganap. No? So hindi lang pala natatapos sa pakikinig, kundi ito ay yung ginaganap. Kasi kung nakikinig ka ngayon, hindi ka lugi. Hindi sayang ang oras mo. Amen po mga kapatid? Amen. So, let's answer the question, what is Macarius? Tingnan po natin. Ang Greek word ng salitang bless or mapalad ay ano? Macarius. Sabi nga natin, Macarius. Anong ibig sabihin? Alam nyo naman na ito. Supremely blessed. No? Pag sinabing supremely, pinakamataas na pagpapala or super blessed. By extension, what else? Fortunate, well-off, nakaluluwag sa buhay. Gusto niyo po ba yon? Hindi lang damit ang maluwag, no? Nakakaluwag sa financial. And happy. Ano yung happy? Happier. No? So to summarize, super blessed and happier than happy in this life. Can I hear amen? Sa Tagalog ay lubos na pinagpala. Fortunate. Hindi lang po basta maswerte o lucky yung fortunate, kundi mapalad. Amen po? Bakit ka naging mapalad? Kasi ikaw ay gumagawa ng mabuti at sinusuklian ng Diyos yung mga ginagawa mong kabutihan ng marami pang pagpapala. Can you hear amen? Masaya ka ba sa iyong buhay ngayon? Amen. At mayroon may mga masaya kesa sa masaya. Bakit? Sapagkat sila po ay nakaluluwag sa buhay. Masaya ba pag maraming pera? Pumalakpak nga po ang gustong maraming pera ngayong taon na ito. Hallelujah! Praise the Lord. Now, nandiyan sa baba, it is 50 times na nasulat in the New Testament. Anong ibig sabihin nito ha? Napakarami. 50 times
may tsansa ka na sumagana sa iyong buhay. Can you amen? Kasi kung isang beses lang sinulat yan, medyo duda ka pa eh. Pero ito, 50 na ulit na sinabi, you are Macarius. You are Macarius in Jesus Christ. Amen? John 1:16, again, from the fullness of His grace, we have all received, look at that, one blessing after another. Sa ibang mga version, sa King James halimbawa, ay yung one blessing after another is grace for grace. Ano bang grace na pag-aralan na natin? Something that we don't deserve, pero ibinibigay pa rin sa atin. Tanong, ikaw ba'y deserve na bigyan ng Diyos ng pagpapala? Totoo ba yan? Mabait ka ba? Oh, di ba? Parang hindi naman, Lord. Pero dahil grace for grace, ibinibigay sa iyo ang pagpapala, all you have to do ay makinig ka ngayon at isagawa mo ang lahat ng inapakinggan para sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ng Panginoon. At may pangako, fullness. Sabi nga natin, fullness. Tinotodo na ng Diyos ang lahat ng pagpapala. Alam niyo po ba kung bakit? Tingin po kayo sa akin. Bakit itinodo na ng Diyos ang kanyang mga pagpapala? Para hindi ka mahirapan sa iyong buhay. Pagod ka na bang maging mahirap? Pagod ka na bang mahirapan sa iyong buhay? Amen, Lord. Ayoko na nito. Ito ay alok sa mga gustong iangat ang kanilang antas ng buhay sa kahirapan, sa sakit, at sa kamatayan. Papunta saan? Sa tunay na pinagpalang buhay. Amen po mga kapatid? Ayaw ka na maging mahirap ni Kristo. Tingnan niyo po ito ha. John chapter 10 verse 10. A thief, si Satan, is only there to steal and kill and destroy. Look at the next line. Everybody. Sino yun? Si Jesus came so they can have what? Look at that. Real and eternal life, more and better life than they ever dreamed of. Hallelujah. So sa verse pa lang na ito, binigyan ka na ng Diyos ng ano? Mayaman na buhay. And it begins saan? In your born again spirit. Pag ikaw ay naging anak na ng Diyos, ikaw ay anak na ng napakayaman na Ama natin, hari na mga hari, Panginoon ng Panginoon, kaya ikaw din ay mayaman sa buhay na ito. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos sa mga naniniwala, pumalakpak sa ating Panginoon. Can I hear amen? Amen. But please be warned about this lesson. Next po. A Macarius life is more than just money. Again, let me say that. Next po. A Macarius life is more than just money. Bakit? Sapagkat ang blessing, sabi nga natin blessing, comes in many forms. Tama ba mga kapatid? Ang pagpapala, hindi lang pera ang pinag-uusapan natin dito. Tama po mga kapatid? Pwede bang ang pagpapala ay malusog na pangangatawan? Mabait na asawa, matatalinong mga anak, magandang trabaho na hindi ka na-stress, mataas ang sahod, mga kapatid, mababait na mga in-laws, at meron kang matiwasay at payapang kaisipan, nakakatulog ka. Amen? So, ang Macarius life ay hindi lang basta pera. Ito ay pagbibigay ng lahat ng ikasisiya mo para maging masaya ka sa iyong buhay. Pumalakpak nga pong lahat ng naniniwala. Ito ang sabi ni Jesus. Look at this. Luke 12 verse 15. And He went on to say to them all, watch out, bantayan ninyo, and guard yourself from every kind of greed. Yung greed po, yung gusto lagi, pera, akin yan. Greed. Because, look at this, your true life. Ang totoong buhay mo is not made up of the things you own, no matter how rich you may be. You see that, mga kapatid? Ang tunay pala na buhay mo ay hindi yari sa mga bagay sa mundong ito. Tama, mga kapatid? Tama po? Kesyo yung iba kasi pagka maraming pera, pagka ikaw ay mayaman, importante ka. Hindi totoo po yan. Sapagkat pag nawala na ang iyong pera, baka hindi ka na importante sa ibang mga tao. Tama po, mga kapatid? Tama po ba, mga kapatid? Amen. So, if you are interested with your life at interested ka sa Macarius life, para sa iyo ang lesson na ito. Can you hear amen? Look at this. Next, ang Macarius life, pakibasa natin sa nakakita.
Ang Macarius Life ay hindi nangangako ng buhay na laging sagana sa pera. Imposible po yan. Pero ano itong pangako? Pero ito ay nangangako ng masayang buhay kahit pa wala kang masyadong pera. Do you believe that? Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala. Because money can't buy you happiness. Tama mga kapatid? Amen po ba? Actually, ang tao madali lang pasayahin eh. Yung iba nga dyan, mababaw lang ang kaligayahan. Tama kapatid? Look at the picture. Nakita niyo yung picture? Nakita niyo yung mga anak niyo na, gusto ko sa Hong Kong, Disneyland, gusto ko sa Boracay, gusto ko sa Palawan, Daddy. Pero tingnan mo yung mga batang yan, isinakay lang sa kawayan, tuwang-tuwa na. Amen mga kapatid? Nakikita niyo bang yung buhay? Amen po? Sapagkat ang tunay na kasiyahan ay kapag talagang ibinigay ng Diyos ang masayang buhay sa iyo at sa iyong buong pamilya. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. So, Pastor, papaano ako magiging masaya kahit sumasakay ako sa kawayan? Ito po ang dapat nating ma-develop. Next po, we need to develop, everybody, kingdom mentality. Sabi nga natin, kingdom mentality. Why? Because you need to know this because you are happier in the kingdom of God. Amen po mga kapatid? Amen po ba? It is focusing on the things of God rather than the things of this world. Bakit po? Pakipindot ulit. Nandiyan sa baba. Being happy is what? A mindset. Sabi nga natin, mindset. Ang pagiging masaya ay nasa kaisipan lamang. Tama po mga kapatid? Kahit papalibutan ka ng ginto dyan, kahit pa natutulog ka sa kama na milyon-milyon, kung sa isip mo hindi ka masaya talaga, walang magagawa ang Diyos sa iyo. Tama mga kapatid? Amen po ba? Pero kahit na ang bahay mo ay kubo lamang, pero kompleto naman kayo at lahat kayo ay walang sakit karamdaman, brothers and sisters, ang tawag dyan ay kingdom mentality, walang poor mentality, ikaw ay mayaman sapagkat pinapayaman ka ng mayaman na Diyos sa langit. Shout amen! Palapakan natin ang Panginoon. If Jesus is your Lord and King, you are healed, you are protected, you are cared for, you are happier and super blessed in the kingdom of God. You want that? Amen mga kapatid? Amen. Dapat meron kang kaisipan na kingdom mentality. Amen po ba? Amen. Bakit? Kasi po, ang basihan ng marami tungkol sa saya at pagyaman ay, pera. Laki ng bahay, dami ng sasakyan, but brothers and sisters, hindi porket mapera ay masaya. Tama po mga kapatid? Hindi ka lulubos na sasaya dyan. Bakit po? Dapat meron kang tinatawag na, next po, pakipindot. Next, contentment. Sabi nga natin, contentment. Because it is the secret to a thankful life. Amen mga kapatid? Sa 10 utos, ang ika-10 utos bago tapusin ng Panginoon ay do not covet. Ano ba yung do not covet? Huwag kang magnanasa ng bagay na hindi mo pag-aari. It is the desire to acquire earthly things. At sabi ni Apostol Pablo, learn the secret of being content. If you could read that sa Philippians 4:11, kayo na lang ang magbasa. Bakit? Hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay maging materialistic sa buhay. Amen po mga kapatid? If you are not content, you will covet. Again, let me repeat that. If you are not content, you will covet. And if you covet, you steal and you become a thief. At pag nagnakaw ka dito sa mundong ito, anong ginagawa sa mga magnanakaw? Kalaboso at naikukulong. So hindi ka rin happy. Kahit na marami kang milyon-milyon ninakaw mo, hindi ka rin magiging masaya at ang iyong pamilya. Can you amen? So sabihin sa katabi, be content. Have contentment. Amen po ba mga kapatid? Do you believe that? Yes. Next, we must not focus our lives in acquiring money. Do you believe this? Do you want this? Dapat hindi focus natin ay kumita lang ng kumita ng pera. Bakit? Nasa baba. 1 Timothy 6:10, the love of money causes all kinds of evil. And some have
have left their faith because they wanted to get more money. No? Nakita niyo po yun mga kapatid? Ang mga tao po ay naghahanap palagi ng maraming mga pananalapi at pera, kaya lang nawawala sila sa paglilingkod. Nawawala sila sa church at sa Panginoon. Kaya hindi rin nila tunay na natatagpuan ang kayamanan. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So, we don't need a lot of money to enjoy life. Just enough. Sabi nga natin, just enough. Amen po ba? Yun ang totoo. Panginoon, bigyan mo ko ng sapat lang na pera. Bakit po? Ganito po ang sinabi po ng philosopher sa Proverbs chapter 30, verse 7 to 9. Tingnan niyo po ang kanyang panalangin. O God, I beg you two favors from you before I die. Humihingi siya ng dalawang pabor. Ano yung una? First, help me never to tell a lie. Ayoko magsisinungaling, Panginoon. Pangalawa, second, give me, what is that? Neither poverty nor riches. No? Lord, wag mo akong paghihirapin, pero wag mo rin naman ako masyadong payayamanin. Bakit? Give me just enough to satisfy my needs. Bakit po? Verse 9, for if I grow rich, pag yumamang ka, I may deny you and say, who is the Lord? And if I am too poor, I may steal and thus insult God's holy name. No? Napakaganda ng kanyang payo at panalangin. Tama po mga kapatid? Wag mo akong masyadong paghihirapin, baka magnakaw naman ako. Pero wag mo rin akong pagyayamanin, baka makalimutan kita. Tama mga kapatid? Ang dapat na panalangin natin ay, Lord, just give me just enough. Can you hear amen? Yung sapat po, Panginoon, para hindi ka namin mabigyan ng masakit na puso at hindi natin mabigyan ng kasalanan ang ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen. Tandaan po natin, hindi tayo magiging lubos na masaya sa pera. Bakit po? Kung ang pera talaga ang nagpapasaya sa tao, bakit may mga milyonaryo na nagpapakamatay pa? Tama mga kapatid? Bakit hindi sila magkandatulog? Kahit na lumaklak ka ng lumaklak na mga pampatulog, na mga sleeping pills, brothers and sisters, hindi ito sasapat. Amen po ba? Sapagkat ang magiging kasiyahan mo lamang ay kung ikaw ay nasa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Tandaan po natin na ang pera o yaman ay maliit na bahagi lamang sa kabuuan ng ating pagkatao. Again, let me repeat that. Ang pera ay maliit na bahagi lamang sa kabuuan ng iyong pagkatao. Hindi ito ang kabuuan ng iyong tunay na buhay. Amen mga kapatid? Aminado tayo, pag marami ang pera, masaya. Tama mga kapatid? Pero kahit mapera ka, kahit makapag-asawa ka pa ng milyonaryo, kahit yumaman ka pa, mabili mo ang lahat ng gusto mo, brothers and sisters, hindi ka pa rin lubos na sasaya. Bakit? Let me give you 3 reasons. Sapagkat number 1, there are things that money can't buy. Hindi lahat ng bagay ay kayang bilhin ng pera. Tama mga kapatid? Yung buhay, kaya mo bang dugtungan ng pera? Yung kalusugan, kaya mo bang dugtungan ng pera? Yung mahal mo sa buhay, yung mahal mo, ang gusto mong makasama, kaya mo ba siyang bayaran para mahalin ka? Hindi rin. Tama? Number 2, dapat nating maintindihan na ang lahat ng bagay ay may binabagayan. Amen mga kapatid? Tingnan mo ang katabi mo. Bagay ba sa kanya ang yumaman? Yan. Tumingin ka naman sa sarili mo. Bagay ba sa iyo ang yumaman? Amen? Sige pong malakpak ang bagay. Ang tanong ay ito, pag pinayaman ka ba ng Diyos, hindi ka magiging kuripot? Kasi ang mga pinapayaman ng Diyos sa Biblia ay binigyan ng atas or charge na wag silang magdadamot at wag silang magiging kuripot. Can you amen? You should be generous. Palabigay ka. Ang tanong, ngayon pa lang, hindi ka pa milyonaryo, palabigay ka na ba? Bagay sa iyo ang yumaman. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sabi ng iba, magbigay po tayo sa Panginoon. Sabi na, naku, inipit-ipit pa. Ang nakuha, 1,000. Ayun, nilagnat na. Are you with me mga kapatid?
Amen. Brothers and sisters, ang ikatlong dahilan kung bakit po hindi ka lulubos sa pera ay lahat ng material na bagay may hangganan. Tama? Nauubos yan. Sabi sa katabi, nauubos yan. Nasisira yan. Nawawala yan at hindi nagtatagal. Can you hear amen? So let's answer the question. What is true happiness in life? Let me give you 5 pointers. Mabilis lamang to. Number 1, free your heart from hatred. Mayroon ka bang kagalit last year? Palayain mo na yan. Tama kapatid? At magiging happy ka. Number 2, free your mind from worries. Ano ba yung mga, Lord, hindi ko pa rin nakuha last year. Pakawalan mo na yan. Pangatlo, ano pa? Live simply. Yung iba kasi, gusto ko rin ng kotse. Sila may kotse. Gusto ko may motor. Sila may motor eh. Mag-bike ka muna, sister. Mag-bike ka muna, brother. Amen, mga kapatid? Because if your life is simple, you're happy. Let me tell you that. Number 4, ano po yon? Give more. Ano pa? Give more. Amen, mga kapatid? Magbigay ka ng magbigay. Magiging masaya ka sa buhay. Tama? And number 5, I do this. Expect less. Because less is more. Tama, mga kapatid? Naniniwala ba kayo doon? Less is more. Kasi ang dami-dami mo, ang dami mong ulam nung Pasko, ang dami nyong handa. May kinain ba kayo? Wala. Pero adobo lang iluto mo dyan, ubus yan. Ha? Tama mga kapatid? Pansit lang ilagay mo dyan, ubus yan. Because less is more. Can you hear amen? And you will be happy about that. Just take a picture of it para may kopya po kayo. Can you hear amen? Money is temporary. Amen mga kapatid? And worse, we can bring it to heaven. Hindi mo kayang dali niya sa langit. Tama ba mga kapatid? Tingnan niyo po ang sabi ni Job chapter 1 verse 21. He said, I came naked from my mother's womb and I will be stripped of everything when I die. Look at what he said. The Lord gave me everything, everything I had, and the Lord has taken it away. Anong sabi niya? Praise the name of the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen po mga kapatid? Ang ganda ng pananaw ni Job. Sabihin sa katabi, iiwan mo rin yung kapatid. Yang milyon-milyon mo na yan. Yang libo-libo mo na yan. Amen mga kapatid? Kaya instead, use that money for the purpose of the gospel. Amen mga kapatid? Let me share you a quote. Sabi dito, when God blesses you financially, binigyan ka na ng magandang trabaho at buhay, don't raise your standard of living. Okay naman yon, pero itong maganda. Raise your standard of giving. Ibig sabihin ano? Be a channel of blessing. Amen mga kapatid? Sapagkat ang ilog na hindi gumagalaw ay puno ng kitikiti at lumot. Tama mga kapatid? Ang pagpapala na lagi lang nasa bulsa mo, mamaya mauubos din yan at mawawala. Amen mga kapatid? Masisira din yan. Ang gusto ng Diyos, ang pagpapala ay laging umaapaw at dumadaloy at maging pagpapala ka sa ibang tao. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Amen mga kapatid? Asamin mo na maging Macarius ang buhay mo. Bakit? Ano ba ang ugali ng mga Macarius? Acts 20 verse 35. I taught you to remember the words of Jesus. Ano sabi niya? It is more blessed to what? To give than to receive. Amen mga kapatid? Kung ang kaisipan mo ay, ba't walang nagbibigay sa akin ngayong Pasko? New Year na, pwede pang humabol. Sabi ng iba, ba't wala? Brothers and sisters, hindi Macarius thinking yan. Amen mga kapatid? Sapagkat ang mga Macarius, ang mga blessed, is better to give than to receive. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kayo ba yung nalungkot nung Pasko, wala kayo natanggap? Baka naman di rin kayo nagbigay. Amen po mga kapatid? Pero all the more, if you give, it is better because God will bless you more and more. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Now, what is the right attitude of a Macarius people? Amen po? Ito po ang tamang ugali. Next, the key to blessing is what? Through giving. Gusto mo ba ng blessing? Anong gagawin? Give. Maging giver tayo. Tama mga kapatid? Ikaw ang magbibigay.
Tama po mga kapatid? Kasi ito yung maganda sa Panginoon eh. Hindi ka naman niya pipilitan na magbigay kung wala mo na siyang unang binigay sa atin. Tama mga kapatid? Amen po ba? Kasi binigyan ka ng Diyos ng pagpapala. Kaya ang sabi ng Lord, ang susi para lalo kitang pagpalain ay magbigay. Magbigay ka sa gawain. Magbigay ka sa mga kapatiran. Magbigay ka sa iyong mahal sa buhay. At lalo kang pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Dapat marunong tayong magbigay at magbalik ng pasasalamat sa Diyos. Bakit? 1 Timothy 6 verse 6 to 7. Are you still here? Serving God does make us very rich. If we are, look at that, satisfied or contented with what we have. 7, we brought nothing into the world, so we can take nothing out of it. Is that clear? Amen po ba? May dala ka ba nung pinanganak ka? Wala. Kaya kung ikaw ay mamamatay at kukunin na ng Diyos, may madadala ka ba? Wala rin. Ano ang magpapayaman sa iyo? Ayan sa unang linya. Serving God thus makes us what? Very rich. Amen po ba mga kapatid? Kaya pala yung mga naglilingkod sa Diyos ay lalong yumayaman. Tama mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Dahil ang maglingkod sa hari ng mga hari ay hindi ka pababayaan because you are under the protective covering. You are under the provision of our King. He is none other than Jesus Christ. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen po ba mga kapatid? Hindi ka kakalimutan ng Diyos na bigyan ng trabaho, ng pagpapala. Bakit? Kasi naglilingkod ka sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. After all, hindi mo man makita o maranasan ang saganang buhay dito sa lupa, sigurado na magiging masaya ang buhay natin saan? Sa langit. Sabi nga natin langit. Bakit po? Revelation 21 verse 4, He will wipe all tears from their eyes. There will be no more death, suffering, crying, or pain. These things of the past are gone forever. Kaya sabihin sa katabi, kita-kits na lang sa langit. Di ba? Yung ngayong iyak-iyakan ka, api-apihan ka. Lord. Pero pagdating natin sa langit, brothers and sisters, hindi ka na iiyak sapagkat doon ay lahat puro pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. At least, di ba, may pag-asa tayo sa langit. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, brothers and sisters, naging posible po ang Macarius life nang dumating si Kristo. Bakit? Sabi ni Pastor Gani, next po, kung wala si Jesus, hindi tayo, it rhymes, di ba? Kung wala si Jesus, hindi tayo Macarius. Amen po ba mga kapatid? Kahit sabi ka na sabing, I am super blessed, I am Macarius. Hindi mo naman sinabi yung una na, in Jesus. Tama mga kapatid? Hindi ka pa rin pagpapalain. Kaya pag sinabi mo, in Jesus, I am super blessed, I am Macarius, ito ang mangyayari sa iyo. Amen mga kapatid? Amen. Sa unang tingin, may mga tao na mukhang pinagpala. Tinan mo ang iyong katabay ulit. Mukha bang pinagpala? Maraming pera, malaki ang bahay, nakatapos ang mga anak, puro abroad ang mga anak, magagara ang damit, mga kinakain ay mga nagmamantika. No? Hello? Pero ang tao po na walang Kristo sa puso, siya po ay hindi tunay na pinagpala. Can you amen? Amen mga kapatid? Oh, is that true, Pastor? Yes. Proverbs 10 verse 22. Tingnan niyo po ito. It is the Lord's blessing that makes you wealthy. Hard work can make you no richer. Hindi sapat na masipag ka lang. Samahan mo ng blessing ng Panginoon. Why? Proverbs 21:6. Wealth that comes from telling lies vanishes like a mist and leads to death. No? Yumayaman ka kasi nagsisinungaling ka. Sabi niya, ito bang tinda mo ay puro? Oo, puro yan. Pagkakuha mo, puro tubig pala. No? Malagnaw. Yumaman ka nga, pero mawawala din ang iyong mga pagpapala. Amen mga kapatid? Proverbs 13:11, money that comes easily disappears what? Quick.
quickly, but money that gathers little by little will grow. Amen po mga kapatid? Ano ba yung mga mabilisang pera? Mga nakaw, mga na-hold up, mga nakupit, mga suhol, mga sugal, etc. etc. Di ba? Sige, nagkakapera ka nga. Pero sabi ng Biblia, mawawala din niya ng napakabilis. Amen mga kapatid? Gusto mo ba na yung 100 piso mo ay maging 1,000? Ano sabi dyan? But money that gathered little by little will grow. Anong ibig sabihin? Mag-ipon ka. Sabihin sa katabi, mag-ipon ka. Gusto mo bang bumili ng bagong cellphone? Mag-ipon ka. Can I hear amen? Amen. Kawikaan 10 verse 2, Tagalog. Mga kayamanan ng kasamaan ay ano daw? Hindi napapakinabangan. Malinaw ba yon? Ngunit ang katuwiran, kabutihan ay nagliligtas sa kamatayan. Tingnan nyo yan ha. Anumang pagsusumikap mo sa buhay, hiwalay sa Diyos, hiwalay sa kanyang katuwiran, hindi ka mabait, gumagawa ka ng masama, wala yang pakinabang. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya kung wala si Jesus, hindi ka tunay na super blessed. Hindi ka makarious. Can I hear amen? So it starts declaring because Proverbs 18:21 says, tingnan nyo po ito ha, death and life, nasan daw? Are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Kung ano ang sinasabi mo, yun ang aanihin mo. Tama mga kapatid? Sa bandang dulo. Kung sinasabi mong malas namang buhay ito, ano ba yan? Hindi na ata ako magkakaroon ng magandang trabaho. Hindi na ata ako makakaahon sa utang na ito. Yun nga mangyayari sa iyo. Because life and death are in the power of your tongue. Pero kung dinideklara mo lagi, kahit na parang hindi mo talaga pakiramdam, I am Macarius, I am super blessed, I am happier than happy. Brothers and sisters, ito rin ang mangyayari sa iyo, hahabulin ka pa ng pagpapala kasi ito ang aanihin ng lahat ng iyong pinaniniwalaan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Naniniwala ka bang hahabulin ka ng pagpapala? Nasa Bible ba yon? Psalms 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I have everything I need. Bakit kompleto ka? Why everything is in you? Because the Lord is your shepherd. Talon tayo sa verse 6. Surely goodness and unfailing love will pursue me. Ano yung pursue? Follow or chase. Sa Tagalog, habulin. All the days of my life. And I will live in the house of the Lord forever. Hahabulin ka ng pagpapala. Amen po mga kapatid. Kung hindi ka marunong tumakbo ng mabilis, baka tabunan ka pa ng pagpapala. Amen mga kapatid? And surely, goodness and mercy will follow you all the days of your life. And you will dwell. Ikaw ay pinagpapala na. Ikaw ay Macarius na. Ikaw ay super blessed na. At naglilingkod ka pa sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Kasi yun yung kinakatakot natin. Baka pagkatapos kang pagpalain ni Lord, mawala ka naman sa church. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, gusto mo bang matambakan ng pagpapala? Dapat ang Panginoon ang iyong pastol. Amen po mga kapatid. Amen. Is that clear? Alright. Next, Jesus reveals us how to have a Macarius life or super blessed life. Actually, this is a very big revelation sapagkat noon, hindi naman natin alam na pwede palang maging super blessed, di ba? Di ba? Anong lagi natin sinasabi? God bless you, sister. God bless you, brother. Pero pwede mo palang sabihin, stay super blessed, brother. Amen mga kapatid? Stay super blessed, sister. Kasi pwede kang maging super blessed sa iyong buhay. Tanong, kalooban ba ng Diyos na ikaw ay sumagana? Kalooban ba ng Diyos na ikaw ay yumaman? Ano ang sekreto? Next question. How to become super blessed. Let's read from the context of the scripture. Luke 11 verse 28 says, Jesus replied, that's true. But the people who are really blessed are the ones who hear and obey God's message. Ayan ang sagot. Luke 11:28. Pero sagutin pa rin natin.
How to become super blessed in life? Anong sagot natin? Hear and obey God's message or God's word. Amen po mga kapatid? Hindi lang basta nakikinig ka, nagsusulat ka, may kasunod po yan. Ano po yon? Hear and obey. Bakit po mahalaga ang nakikinig ka? Look at this. Why hearing God's word is essential. Anong sagot? Because next to hearing is obedience. Tama po? May magandang bunga ang iyong pakikinig. Sapagkat kung nakikinig ka sa salita ng Diyos, ang kasunod ay ano? Pagsunod. At alam niyo po ba ang bunga ng pagsunod? Obedience always brings what? Blessing. Do you know that? Kaya pala itong tao na ito laging pinagpapala ng Diyos kasi masunurin siya saan? Sa salita ng Diyos. Do you get that mga kapatid? Ever wonder, Lord, bakit wala pa yung pagpapala ko? Baka hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos. Deuteronomy 28 verse 2 to 3. Ganito po ang sabi. And all these blessings shall come upon you and, look at that, overtake you. Gusto mo ba ng pagpapala? Darating daw eka sa'yo ito, lalampasan ka pa. Bakit? Because you obey. Sabi mo nga, obey. And obey the voice of the Lord your God. No? Ang Hebrew word ng salitang obey ay shama. It means to hear, to understand, and to obey. Kaya ang marami po, pag may napapakinggan na salita ng Diyos, ang kasunod nito ay pagsunod sa salita ng Diyos. Verse 3, blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Ang ganda nito, lagi kong inuulit-ulit. Kaya kang palain ng Diyos kahit nasa probinsya ka pa. Amen mga kapatid? Kahit pa magtrabaho ka sa Maynila, kahit magtrabaho ka sa Pilipinas, o magtrabaho ka sa ibang bansa, kaya ka pa rin i-bless ng Panginoon. Amen? Bakit? Kasi sumusunod ka sa salita ng Diyos na buhay. Sapagkat ang pagpapala ay wala sa lugar. Ang pagpapala ay doon sa gumawa ng lugar. Ito'y walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Are you still with me mga kapatid? So kahit pala hindi mag-abroad si sister, ayoko magbanggit. O kaya si brother, ayoko rin magbanggit. Kahit hindi ka mag-abroad, panghawakan mo ang pangako ng Diyos sa Deuteronomy 28. Kahit nandito ka pa sa Pilipinas, kayang-kaya ka na pagpalain ng Diyos. Di ba kinanta natin kanina? Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Ano yung sinabi doon sa dulo? Halika na at magtiwala. Kanino? Sa Kanya lamang. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Do you believe in God? Do you trust in God? Amen. Now, unless na wala kang naririnig na salita ng Diyos, hindi ka maniniwala at susunod sa ating Diyos na buhay. Can I hear amen? Romans 10:17. Tingnan niyo po ito. Consequently, faith comes by hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Kung wala ka napapakinggan na salita ng Diyos, hindi ka maniniwala kay Jesus. Tanong, naniniwala ka ba kay Jesus? Sino sa inyo ang totoo na, Jesus, alam ko, tutuparin mo ang pangako mo sa akin. Meron ba dito mga kapatid? Now, sige, palapakan natin ang Diyos na buhay. Ano mo ba si Jesus? Panginoon o Panginoon? Luke 6 verse 46. Tingnan nyo. So why do you call me Lord when you won't obey me? Sinabi ni Jesus, papayamanin kita. Sabi niya, hindi mo ako papayamanin. Mag-a-abroad ako. Ha? Papayamanin kita, maglingkod ka sa akin. Tsaka na, magtatrabaho muna ako. Now, ang mga kokontra lang naman sa sinasabi ni Jesus ay yung mga hindi nakakarinig ng salita ni Jesus. Can you hear amen? Kaya ano ang kailangan nila? You need to hear the word of God. Amen mga kapatid? Because faith comes by hearing and hearing the word of God. Can you hear amen? Sa mundong ito, sa labas pa lang, pare, matatanggal na naman tayo sa trabaho. Ganun ba? Malulugid daw tayo. Bakit? Kasi marami na namang lalabas na mga produkto. Amen? No? Maraming bad news sa labas. Saan ka makakarinig ng good news? Sa loob ng church. Bakit?
Sa loob ng church, sasabihin nila, ligtas ka na. You are safe. Magaling ka na. Mayaman ka na. Di ba? Inaawit natin, let the poor say, I am rich. Let the weak say, I am strong. Di ba? Sabi ng mga nasa labas, nako, naloko na. Naloko na si Mare, si kumpare. Pero hindi nila alam na meron tayong pinaniniwalaan. At ito ay walang iba, kundi ang mga pangako ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you still with me, mga kapatid? Kaya pasalamat tayo. Kayo ba'y masaya kasi may pastor na nagtuturo sa inyo ng tunay na salita ng Diyos? Amen. Hindi ako yun, ha? Hindi. Kayo ba'y tunay na masaya sapagkat kayo nakakakain ng purong salita ng Diyos? Jeremiah 3:15, ganito ang sabi ng Lord, I will give you shepherd or pastors after my own heart, and they will what? They will be shepherds who feed you with knowledge and insight. Ano daw ang ipapakain sa atin? Knowledge and insight. Sa ibang version, intelligence and wisdom. Amen, mga kapatid? Sino po sa inyo mga first timer? Taas nga kamay. May mga baguhan po ba rito? Meron ba? Ayan. Sa mga luma, taas ang mga kamay. Salamat po for loving the Word of God. Palapakan naman natin ang Diyos na buhay. Amen, mga kapatid? Kasi alam namin, mga salita ng Diyos yan na pinapahayag ni Pastor Gani. Kaya mahal na mahal natin ito. Why? Tandaan natin ito. Ayan, nakapaskil na. Hearing God's Word or good news is the beginning of faith to obey God. Pag may napapakinggang salita ng Diyos, magkakaroon ka ng faith-filled words at punong-puno ng pananampalataya ang iyong bibig. Can you amen? Sabi ng kumari mo, mamamatay na ata ako. Hindi. Mabubuhay ka kay Jesus. Amen, mga kapatid? Mukhang malulugi na ata kami. Hindi. Makakabawi din tayo next week. Amen, mga kapatid? Kasi you have faith-filled words. Ang iyong mga salita ay puno ng pananampalataya. Umaasa ka sa Diyos na tutuparin niya ang lahat ng pinangako niya sa atin. Shout amen. Palapakan natin ng Panginoon. Are you still with me, mga kapatid? Amen. So, let me share with you quickly 4 reasons why we are super blessed and happier in Christ. Number 1, ano po yon? Spiritual salvation. Our salvation made simple. Paano tayo naligtas? Sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus Christ. Why? Because we are saved by grace alone. Tatanungin ko po kayo, sino po sa inyo ang hindi pa ligtas? Meron ba rito? Sino sa inyo ang pupunta sa langit? Taas ang kamay. Ayan. Sige, pamalakpak sa ating Diyos sa buhay. Yan. Lahat naman nagtaas. Kaya lampasan na natin ito. Alam natin that we are saved by grace alone and everything starts in your born-again spirit. So let's move on to this number 2 part. Number 2, deliverance from evil works. Ano po yon? So that you are not sad. Hindi ka magiging malungkot. Hindi na nakawin ng demonyo ang kasiyahan sa iyong buhay. Amen, mga kapatid? Sapagkat pag ikaw ay emotionally hurt, meron kang bitterness, meron kang envy, may inggit ka, or hatred, magkakaroon ka rin ng unforgiveness. John chapter 10, verse 10. Look at this. The thief comes only in order to steal, kill, and destroy. I, Jesus, have come in order that, you might have life in all its fullness. No? So walang magandang plano si Satanas sa iyo. Palulungkutin ka lang niya. At ang una niyang aatakihin, alam niyo po ba kung ano? Ang iyong isip. Sabi mo nga, isip. Palulungkutin niya yung isip mo hanggang sa ikaw ay gumib up na. Kaya sabihin sa katabi, bantayan mo ang iyong isip. Amen, mga kapatid? Why? Look at this. Look at the quote. The idle mind is the devil's workshop. Pag empty yung isip mo, wala kang salita ng Diyos sa iyong isip, paglalaruan ng Satanas na Diablo ang iyong kaisipan. Amen, mga kapatid? So get busy. Magsulat ka ng mga salita ng Diyos. Taniman mo ng mga salita ng Diyos ang iyong isip. Kung hindi, tataniman ng Satanas ito ng kasinungalingan. Amen, mga kapatid? Pag may nakapalang na bukol dito sa likod, nako, cancer na ata ito. Sabi ni Satanas, cancer nga yan.
Sabi naman ng salita ng Diyos, 1 Peter 4:4, di ba? Sa latay at sugat ni Kristo, ako ay magaling na. Ay hindi, tagyawat lang pala. Ayun mga kapatid. So bantayan mo ang iyong isip. Anong sabi ng Philippians 4:8? Brothers and sisters, think about the things that are good and worthy of praise. Think about things that are true and honorable and right and pure and beautiful and respected. Amen po mga kapatid? Yun ang mga isipin mo. Iyon ay walang iba kundi ang mga pangako at salita ng Diyos sa iyo. Can you hear amen? Amen. Sa mga bagong Kristiyano, dapat ganito tayo manalangin para manalo sa demonyo. Matthew chapter 6 verse 13, and do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Nagpipray ka pa ba? Anong prayer mo? Sabi ng Bible, iadya ka, ilayo ka saan? Sa lahat ng tukso para iiwas ka ng Diyos sa lahat ng masama. And it works. Amen po ba mga kapatid? 1 John 3 verse 8. Kaya't naparito ang anak ng Diyos, si Jesus, upang ano daw? Wasakin ang gawa ng diablo. Dumating na ba si Jesus? Nakabalik na ba siya sa langit? Ibig sabihin, wasak na ang lahat ng gawa ni Satanas. Ang kailangan mo lang gawin ay i-rebuke ito in the name of Jesus. Amen mga kapatid? Meron kang sakit karamdaman, in Jesus' name. Merong malas sa buhay mo, in Jesus' name. Merong mga pangit na nangyari sa iyo, in Jesus' name. Can you hear amen? Sabi ni Pablo kay Timothy, 2 Timothy 4:18, and the Lord will deliver me from every evil work and preserve me from His heavenly kingdom. To Him be glory forever and ever. Amen. Amen po mga kapatid? Sino sa inyo ang naniniwala ng kahirapan ay gawa ng demonyo? Meron po ba rito mga kapatid? Next po, brothers and sisters, poverty is a devil's work. No? Gagawin kanyang mahirap. Gagawin kanya na busy sa iyong buhay. Bakit? Para makalimutan mo ang maglingkod sa Diyos. Para makalimutan mo na ang tunay na pagpapala ay galing pala sa Diyos. Can you hear amen? Ang gagawin ng Satanas ay ganito. Gigisahin kanya sa sarili mong mantika. Anong ibig sabihin? Pagpapalain ka niya at maya-maya, pag pinagpala ka na niya, ilalayo ka niya ng tuluyan sa ating Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Pero gantihan mo si Satanas. Sabi sa katabi, gantihan mo si Satanas. No? Anong iyong igaganti sa kanya? Maglingkod ka ng maglingkod sa Panginoon. Magsipag ka na magsipag sa pag-attend. At mag-aral ka na mag-aral ng mga salita ng Diyos. And brothers and sisters, maiinis mo si Satanas. At pag nainis mo si Satanas, lalo kung pagpapalain ng Diyos ang iyong buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Can I hear amen? I-rebuke mo anumang kamalasan sa iyong buhay at tanggapin mo ang pagpapala ng Panginoon. Amen? 2 Corinthians 8 verse 9, you know the grace of our Lord Jesus Christ. You know that Christ was rich. Mayaman ba si Jesus? But for you, He became poor so that by His becoming poor, you might become rich. Pinayaman ka na dahil kay Kristo. Amen po ba mga kapatid? Number 3, ano po ba yung dahilan bakit tayo super blessed? Number 3 is physical healing. So you are safe from sicknesses. Because health is wealth. Sabihin nga natin, health is wealth. Ang mayaman na buhay, ang tunay na mayaman na buhay ay yung walang sakit at karamdaman. Can you hear amen? At ang kagalingan na binibigay ng Diyos sa atin, alam niyo po ba, libre. Sabi sa katabi, libre. Walang bayad po yan. Amen mga kapatid? Now, tatanungin ko kayo, kung hindi ka magkakasakit ngayong buong taon, yayaman ka ba? Amen mga kapatid? Bakit? Kasi makakaipon ka ng iyong pera sa bangko, hindi sa ospital. Tama mga kapatid? Amen po mga kapatid? Yan ang tunay na pagpapala. Kaya pag may sakit ka, dapat hindi mo inaalagaan yan. Tama po mga kapatid?
Anong ginagawa sa sakit na yan? Pinapalayas. Sabi sa katabi, pinapalayas. Pag sumakit ang ulo mo, anong sasabihin mo? Lumayas ka in Jesus' name. Tama? Pag nagkaroon ka ng pagkalugi, anong sasabihin mo? Lumayas ka pagkalugi. Tama? Pag magulo ang isip mo, anong gagawin mo? Palayasin mo yan. Lumayas ka. Magulong kaisipan. Amen po ba mga kapatid? Sapagat ikaw ay gusto ng Diyos na yumaman. Shout amen. Palakpakan natin ang Diyos. Jesus heals a woman bleeding for 12 years. Grabe. Ang tagal dumating ng kanyang kagalingan. Mamaya sasabihin ko kung bakit. Ilang taon bago dumating? 12 years. Sabi ng Mark chapter 5, 27 to 29. She had heard about Jesus. Narinig niya si Dr. Jesus. So she came into the crowd behind him. No? Hindi masama ang magpa-doktor sapagkat may mga kaibigan tayong doktor at may mga nurses tayo sa ating church. Amen mga kapatid? Pero ano ang masama? Ang masama ay kapag dependent ka na sa doktor at hindi ka na dependent kay Dr. Jesus. Can you hear amen? Nakakalimutan mo ng kumonsulta sa nagpapagaling ng totoo sa atin. Eh, anong problema? Pag sa doktor ka nagpakonsulta, pag sa doktor ka nagpagamot, mauubos ang pera mo. Tama mga kapatid? Pero pag kay Jesus ka nagpagamot, libre po ito. Sabihin sa katabi, libre. Verse 29, she touched his cloak and her bleeding stopped at once, and she had the feeling inside herself that she was healed. Nakita niyo po yun? Narinig niya, nando si Dr. Jesus, hinawakan niya ang laylayan, instantly, siya ay gumaling. Verse 34, Jesus said to her, "My daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your trouble." Look at that. Sabi ko kanina, ilang taon bago niya inalagaan ang kanyang sakit? 12 years. Sino sa inyong may mga sakit karamdaman dito na 5 taon nang iniinda? 10 taon na. Ano po ang nawala sa babaeng ito? Pananampalataya. Tingnan niyo ulit, basahin natin. Jesus said to her, "My daughter, your faith has made you well." Hindi yung pera mo, hindi yung connection mo, hindi yung magaling ka, kundi ano? Ang iyong pananampalataya. Kanino? Kay Dr. Jesus. Amen po mga kapatid? So if you believe in Jesus right now, sa gabing ito, kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. James 5, verse 14 to 15, are any among you sick? May sakit ba tayo? They should send for the church elders who will pray for them and rub oil on them in the name of the Lord. This prayer made in faith will what? Heal the sick. The Lord will restore them to health, and the sins they have committed will be forgiven. No? Hindi pala yung langis ang nagpapagaling. Hindi rin pala yung mga panalangin lamang per se, kundi ang panalangin na may kasamang pananampalataya. Can you hear amen? Amen po ba? Kasi kahit ipag-pray ko kayo ng ipag-pray, attend kayo ng attend dito, hindi naman kayo naniniwala na kaya kayong pagalingin ni Jesus, bali wala po ito. Can you hear amen? Amen po ba? Brothers and sisters, get this in your spirit. 1 Peter 2:24. Yan pala yung kanina. 1 Peter 2:24. Christ Himself carried our sins in His body to the cross so that we might die to sin and live for righteousness. It is by His wounds that you have been healed. Ano po yung nakasulat? Healed. Past tense. Hindi ka pagagalingin pa lang, hindi ka gagaling pa lang, kundi ano daw? Magaling ka na. Can you hear amen? Amen po ba? Now, mangyayari sa'yo ito kung ikaw ay nananampalataya na sa latay at sugat ni Kristo, ikaw nga ay tunay ng magaling. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. So, depende pala sa iyong pinaniniwalaan. Tama ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Kasi kahit inom ka ng inom ng gamot, kahit gumastos ka ng milyon-milyon sa mga maintenance mo,
Kung hindi ka naniniwala na ikaw ay gagaling, hindi ka rin gagaling. Tama po ba mga kapatid? Pero nakainom ka kunyari ng peking biogesic. Pero alam mo naman na ito ay magpapagaling sa iyong sakit karamdaman. Hindi ba gumagaling ka? Tama po ba mga kapatid? Nung 90s, epektibo po ito. Sino po sa inyo mga batang 90s or 80s? Meron ba rito? Noon po, kape po, pag nagkakasakit, sa probinsya, ako pa itubong Pangasinan. Ha? Nung ako ay mga 5 years old, 7, mga ganyan. Pagka ako ay may sakit, at sinabi ng aking nanay, o nakong ko, uminom ka na ng Royal, tsaka ng kumain ka na ng Skyplex para gumaling ka na. Ay, totoo po iyan. Kinabukasan, magaling ka na nga. Tama po mga kapatid? Kasi ito'y depende sa iyong pinaniniwalaan. Now, kung yung Royal at Skyplex nagpapagaling, let me tell you a good news. Si Jesus, pag naniwala ka, libre ang iyong kagalingan at totoo ang iyong kagalingan. Hindi ka na magkakasakit ngayong taon na ito. Shout amen! Pumalakpakan lahat ng naniniwala. O mas maniniwala pa rin kayo sa Royal at Skyplex. Bahala kayo. Jesus is our great healer. Amen mga kapatid? Kung ay mga anak mo ayaw mo magkakasakit, huwag kang umasa sa mga gamot lamang. Umasa ka kay Kristo. Amen mga kapatid? Kung may sakit at karamdaman ka, nauubos na yung budget mo, kakabili. Sabi mo, Lord, pagalingin mo na ako para hindi na ako iinom ng gamot. Shout amen. At hindi ka magkakasakit ngayong buong 2025 sapagkat pinagaling ka na ni Dr. Jesus. Shout amen. Palapakan natin si Lord. Lastly, number 4, mabilis na lang ito. Protection from calamities and accident. Sino sa inyo ang gustong umuwi mamaya na hindi siya maaksidente? Sino sa inyo ang babiyahe sa kanyang trabaho na hindi siya na-aksidente? Shout amen. Amen. Ito po yun. Ano po ang matapang na deklarasyon ng salmista? Psalms 118:17. Tingnan niyo po ito, last verse na natin. I will not die, but live. Again, sabihin natin, I will not die, but live, and will proclaim what the Lord has done. Amen mga kapatid? Ngayong taon na ito, hindi ka mamamatay. Amen mga kapatid? Kundi ikaw ay mabubuhay. At tandaan nyo po ito, hindi ka mamamatay kung hindi papayagan ng Diyos na ikaw ay kunin na ng Diyos. Amen mga kapatid? Kesyo maaksidente ka pa, kesyo tumaob man yung mga sinasakyan mo, iingatan ka ng Diyos at ilalayo ka sa anumang aksidente at kamatayan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Now, di ba pag yung tao ay naaksidente at nakaligtas, anong sinasabi ng mga tao? May purpose pang Diyos sa buhay mo. Now, tumingin kayo sa akin. Hihintayin nyo pa ba? Hihintayin nyo ba na kayo may aksidente at iligtas ng Diyos bago kayo maglingkod sa Panginoon? Hello? God is giving you a fresh start ngayong taon na ito. Nakatungtong ka na rin lang ng 2025. Gamitin mo na ang iyong buhay sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Sabihin sa katabi, maglingkod ka na. Sige, harapin mo yung katabi mo, maglingkod ka na. Sa kabila naman, maglingkod ka na. Bago pa mahuli ang lahat. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kailan ka maglilingkod? Pag hindi ka na makakapaglingkod. Are you with me mga kapatid? Maglingkod ka na habang may bukay at lakas ka pa. Shout amen. Bagong taon, bagong pagkakataon, bagong buhay, at bagong pag-asa. Shout amen. May natutunan po ba kayo? Pumalakpak nga po ang lahat ng natuto. Sige, tayo po tayong lahat. Let's have a quick recap sa ating natutunan. 4 reasons why we are super blessed and happier in Christ. Number 1, everybody, spiritual salvation. Number 2, deliverance from evil works. Number 3, physical healing. And number 4, protection from calamities. Sabi kanina ng verse, 2 Corinthians 4:13, declare what you believe. Sabihin mo kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Amen mga kapatid? Sabihin mo na, Lord, ngayong taon na ito, hindi na ako magkakasakit. Ngayong taon na ito, maliligtas ang lahat ng aking mga kapamilya. Madadala ko na si nanay, madadala ko na si tatay, madadala ko na si ate at kuya. Madadala ko na ang mga kamag-anak ko. Amen mga kapatid? Sabihin mo ngayong taon na ito, hindi kami malulugi in Jesus' name.
Amen? Ngayong taon na ito, walang maaksidente sa kapamilya ko. In Jesus' name. Amen mga kapatid? So declare what you believe. Amen po ba mga kapatid? Ideklara mo kung anong yung pinaniniwalaan. Now, brothers and sisters, tingin po kayo sa akin. Tingin po kayo sa akin. Kapag pinayaman ka na ng Diyos, kapag pinagaling ka na ng Diyos, pag pinaganda na ng Diyos ang iyong buhay, anong gagawin natin? Next po, pakibalik ulit. Maintain it. Sabi mo nga, maintain it. Amen po mga kapatid? I-maintain mo na ang buhay na yan. I-maintain mo na ang magandang bahay na yan. I-maintain mo na ang magandang sasakyan na yan. Amen mga kapatid? Because that is your responsibility to be a good steward. Can I hear amen? Amen po ba? Sino sa inyo ang gusto ng magandang bahay? Magandang sasakyan? Magandang trabaho? Maayos na relasyon? Amen? Nakakatapos ng pag-aaral? Amen? Amen. Ideklara po natin ito. So what is our Macarius Challenge? Everybody, accept Jesus and be Macarius. Amen po ba? Are you ready to become super blessed and happier in life? Sige po, tayong lahat ay yumuko at pumikit. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay patuloy na magbigay ng panalangin sa ating Diyos na buhay. Ama naming Diyos na makapangyarihan, we are here tonight. Narito po ang aking mga kapatid na patuloy pong nananampalataya sa lahat ng iyong mga pangako na sinabi mo sa Biblia. Lord, sabi mo sa 2 Corinthians chapter 4, verse 13, that if we believe something, we need to say it. Panginoon, ilagay mo sa aming mga labi ang lahat ng aming mga nais na mangyari sa aming buhay. Lord, nais naming sabihin na ngayong taong ito, ang buong pamilya namin ay pupunta sa langit. Sila ay maliligtas at may buhay na walang hanggan. Lord, nais nang sabihin na sa taong ito, walang kamalasan ang darating sa aming trabaho, negosyo at kabuhayan. Lord, gusto namin sabihin sa taong na ito, walang magkakasakit sa aking buong pamilya. At sa taon na ito, walang maaaksidente, walang sinumang mapapariwara sa taong ito sa aking buong pamilya. Panginoon, this is what we believe and this is what we want to say to you, Father. Panginoon, sa oras na ito, nakataas po ang kamay ng aking mga kapatid at patuloy po, Ama, na ibigay niyo po sa kanila ang lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Sige po, brothers and sisters, sa oras na ito, binibigyan ko kayo ng laya na isigaw sa Panginoon ang lahat ng inyong pinaniniwalaan. Declare what you believe. Declare what you believe. Say it to God what you believe in the mighty name of Jesus. Sabihin mo, hindi ako magkakasakit. Hindi ako malulugi. Hindi kami maaaksidente. Kami ay maliligtas sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. And Lord, salamat nga po sapagkat we are so privileged to have this kind of service for the year 2025, Lord God. Nasisimulan namin ang taon na 2025 na punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng kasiyahan, punong-puno ng kasaganaan, at palagi namin pangahawakan ang iyong mga pangako at ang iyong mga salita. Lord, thank you at maingat namin binabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. At lahat tayo magsabi ng malakas na Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ano po ang ating Macarius Challenge? Everybody, accept Jesus and be Macarius. Are you blessed? Amen. Handa na po ba tayong magbigay sa Panginoon? Amen. Tinatawagan ko po ang naka-assign para sa ating grace giving.